Magandang gabi, good evening. Ako si Binibining Generous Garibay Bueno o maaari mo akong tawagin Binibining Gen upang mas madali. At ako ay kasalukuyang nakatira sa Barangay Tagdong Poblasyon, Negros Oriental. Bago tayo magsimula sa ating klase ay inaanyayahan ko muna ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Binibining Generous, pangunahin mo sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Manatili na tayo para sa ating mabilis na ehersisyo sapagkat nakikita ko na ilan sa inyong mga kaklase ay walang sapat na lakas ngayong gabi. Ang gagawin na lamang ay susundin na lamang ang gagawin ko dito sa harapan. Nagkakaintindihan na tayo? Oo. Alam niyo ba ang sayaw na igiling para matunaw ang taba? Hindi po. Ganito lamang yan. Giling-giling, giling-giling, giling mo para matunaw ang taba. Igiling-giling, igiling-giling, igiling mo para matunaw ang taba. Sabay-sabay natin sayawin. Igiling-giling, igiling-giling, igiling mo para matunaw ang taba. Igiling-giling, igiling-giling, igiling mo para matunaw ang taba. Mas bilisan pa natin. Igiling-giling, igiling-giling, igiling mo para matunaw ang taba. Igiling-giling, igiling-giling, igiling mo para matunaw ang taba. Mas bilisan pa natin. Igiling-giling, igiling-giling, igiling mo para matunaw ang taba. Igiling-giling, igiling-giling, igiling mo para matunaw ang taba. Ayan. Kasigahan ba kayo sa ating maikling ehersisyo? Oo. Mabuti naman kung gano'n. Bago kayo magsiupo, ay makiayos muna ang hanay ng inyong mga upuan at magpipulot na rin ang kalat sa ilalim. Bibigyan ko lang kayo ng 5 segundo upang gawin ito. 1, 2, 3, 4, 4 at kalahati at 5. Maaari kayong umupo. Maraming salamat. Ngayon, sa bahaging ito, nais ko tignan ninyo ang inyong mga katabi. At sabihin na, ang ganda at gwapo mo ngayong gabi. Ayan, may lumiban ba sa ating takbo ngayong gabi? Wala po. Mabuti naman kung gano'n. Sana naman ay palagi na ito upang walang maiwan sa ating talent. At dahil dyan, magkakaroon kayo na 5 puntos. At bigyan natin ang ating mga sarili na masigadong palakpakan. Upang mapanatili ang kaayusan ng ating silid-aralan, ay nais ko lang paalalahanan ang lahat sa ating mga alintuntunin. Ito ay ang matuto. Basahin ang sabay-sabay. Matuto. Makikinig ka sa laro at klase habang nagsasalita. Ayusin ang mga upuan at punutin ang mga kalat. Tandaan ang tamang asal sa loob ng silid. Umiwas sa pagbabala habang may klase. Tumulong sa iba at panatiling positibo ang paligid. Oras ay gamitin ng wasto. Malinaw lang ba ang ating mga alintuntunin? Opo. Ngayon, bago tayo pumunta sa ating leksyon ngayong araw ay nais ko lang tanungin ang lahat kung ano ba ang tinalakay natin noong nakaraang tagpo. May nakakaalala ka ba kung ano ang tinalakay natin noong nakaraang tagpo? Binibining by losses? Sa nakaraang tagpo po ay tinalakay natin ang pagbuo ng mga gawain turo sa wika. Maraming salamat. Bigyan natin ang Aku-Aku Club si Binibining by losses. Alam niyo ba ang Aku-Aku Club? Hindi po. Ganito lamang yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aku-Aku. Sabay-sabay natin gawin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aku-Aku. Ngayon, sa puntong ito, may ihanda akong gawain na gagawin ninyo ngayong gabi. Ito ay ang pagsusuri sa larawan. May mga akong 2 larawan dito at susuriin niyo ito at titignan na mabuti kung ano ang ipinapahiwatig ng 2 larawang ito. Sapagkat pagkatapos ng suriin ay magkakaroon tayo ng mga katanungan na sasagutin ninyo ngayong gabi. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang pagmasdan ng mabuti ang mga larawan na nasa harapan. Ang iyong 2 minuto ay tapos na. Binibining Bonea, maaari ka ba magbigay ng isang numero? Isa, 2, 3, 4, 5. Tama. Nanayo ka bang tumayo? Bilang 3. Bilang 3. Binibining Generosa para sa iyong katanungan. Para sa unang katanungan, Binibining Generosa, maaari ka magtumayo at nasahin mo ang iyong katanungan at sagutan nito. Ano ang nakita mo sa larawan? Hanapin ko ang nakita sa larawan. Ito po ay isang bata na nagbabasa. Isang bata at nagbabasa. Magaling Binibining Generosa.
Binibining Bornea, maaari ko bang tumayo at sagutan mo ang pangalawang tanong? Mula sa katanungan na ano kaya iniisip ng mag-aaral habang nagbabasa. So tingin ko po ay siya, habang nagbabasa siya, ay may hinuha siya sa kanyang isipan na maaral na kanyang mapupulot sa aklat na kanyang binasa. Tulad ng kwento na si Pablo Casalan. Maraming salamat, Binibining Bornea. Bigyan natin ng masigarang palakpakan si Binibining Bornea. Binibining Bornea, maaari ko bang magbigay ng isang numero? Sa 3 at 4. Binibining ba yun? Dahil ikaw ang pang-apat na numero, maaari mo bang sagutan ang pangatlo nating tanong? Ang katanungan po ay paano natin malalaman kung naiintindihan talaga niya ang kanyang binasa. Bakit po sa itinakita ng larawan, kung sabi ko po naiintindihan niya ang kanyang binasa sapagkat ang kanyang mukha ay talagang nakakaisip at namamangha kung ano ang kanyang binasa, sa kanyang binasa po. Magaling, bigyan natin si Binibining Bailoses ng isang magaling na palakpak. Isa, dalawa, isa, dalawa. Magaling, magaling, magaling. Ngayon, base sa ating ginawang kanina lamang, mayroon ba kayong ideya kung ano ang magiging paksa natin ngayong gabi? Binibining Bornea? Sa tingin ko po, ang magiging paksa natin ngayong gabi ay may kaugnayan sa pagbasa. Magaling, Binibining Bornea. Bigyan natin ng masigarang palakpakan si Binibining Bornea. Ang paksang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa basahin na sabay-sabay. Pagtatayaan ng pagbasa at pag-unawa sa binasa. Ngunit, bago natin talakayin ang panibagong paksa natin ngayong gabi, ay nais ko lang paalalahanan at lahat sa ating, o nais ko lang lahat ang ating mga layunin sa gabi ito. Basahin sabay-sabay. Natutukoy ang kahulugan, layunin at kahalagahan ng pagtataya sa pagbasa at pag-unawa sa binasa. Nakabubuo ng malinaw na paliwanag sa mga tanong at hinggil sa kahalagahan ng pagtataya ng pagbasa at pag-unawa sa binasa. Mga uri at estratehiya. Nagagamit ang mga estratehiya uri pagbuo ng mga tanong at pagsusuri sa pagbasa sa aktibong partisipasyon ng buhay. Makakapaglalamang natin ang ating mga layunin kapag kayo ay aktibong pagkilahok at makinig sa ating talakayan ngayong gabi. Ngayon, tumako na tayo sa ating panibagong tatalakayin at lalabagin natin paksa ngayong gabi. Ito ay ang Pagtataya ng pagbasa at pag-unawa sa binasa. Ngayon, ano ba ang pagbasa? At ano naman ang pagtataya? Binibining Bailoses. Para sa iyo, ano ba ang pagbasa? Para sa akin, ang pagbasa, ito yung isang action kung saan ang isang tao ay nagbabasa sa kahit anong pangungusap po. Magaling Binibining Bailoses. At dahil dyan, makakatanggap ng 10 puntos. Bigyan natin ng masigarang palakpakan si Binibining Bailoses. Ngayon, ano naman ang pagtataya? Para sa iyong sariling opinion, Binibining Generosa. Para sa akin, ang pagtataya, ito po ay isang maikling pagsulit o isang evaluasyon upang malaman natin kung talaga ba may natutunan ng isang tao. Magaling. Makakatanggap ka din ng 10 puntos, Binibining Generosa. Bigyan natin ng amo-amo clap si Binibining Generosa. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Abu, abu, abu. Ang pagbasa, ito ay isang proseso ng pagkilala at pag-unawa at pagbibigay kahulugan ng mga salita o simbolo. Sa pamamagitan ng pagbabasa, dito tayo makakuha ng informasyon na makakatulong sa ating pagkatuto. At sa pagtataya naman, ito ay isang proseso upang masukat natin kung may nalalaman o may natutunan ba sa pagbabasa sa kanilang binabasa kwento o sa kanilang binabasa akda. Ngayon, ating aalamin ang mga uri, estratehiya at kung paano ba bumuo ng mga tanong sa pagbabasa o sa ating pagbabasa o pagbabasa natin ng isang kwento. Una, alamin natin ang basahin mo, Binibining Bornea. Pagkilala sa mga uri ng pagsusuri sa pagbasa. Pagkilala sa mga uri ng pagsusuri sa pagbasa. Mayroon tayo 4 na pag-uuri o mga uri ng pagsusuri sa pagbasa. Una, ito ay basahin
interpretatibo, kritikal, at aplikatibo. Ito ay literal na pagsusuri, interpretatibong pagsusuri, kritikal na pagsusuri, at aplikatibong pagsusuri. Una, literal na pagsusuri. Ito ay nakatuon sa direktang impormasyon ng kwento. Nakakatulong ito upang dito natin maunawaan kung may natutunan ba talaga ang isang magbabasa. Magagamit natin ang literal na pagsusuri kapag direkta tayong naghahanap ng importanteng impormasyon sa kwento. Halimbawa, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Saan naganap ang kwento? O saan ang tagpuan sa isang kwento? Ang pangalawa, interpretatibong pagsusuri. Ang interpretatibong pagsusuri, ito ay pagbibigay kahulugan na lampas pa sa binabasang kwento. Nakakatulong ito sa atin sapagkat tayo ay mahilig mag-isip ng kung ano-ano kapag tayo ay nagbabasa. Halimbawa ng interpretatibong pagsusuri. Bakit kaya pinatay ang tauhan? At mapapaisip naman tayo, siguro pinatay ang tauhan dahil yan ang nais na may akda na gawin sa kwento o ito ang karakter ng isang bida sa kwento. Pangatlo naman, ito ay ang kritikal na pagsusuri. Ang kritikal na pagsusuri, ito ay pagsusuri na magbibigay opinyon o paghuhusga sa isang kwento. Ang kritikal na pagsusuri, ito ay pagsusuri na hindi nakabase sa isang opinyon, kundi nakabase sa dalawang panig. Ito ay inaalam niyo muna kung ano ba ang mga rason, kung ito ba ay positibo o ito ba ay negatibo. Halimbawa ng kritikal na pagsusuri. Bakit kaya ginawa ng bida ito? Bakit oo at bakit hindi? Dito natin magagamit ang kritikal na pagsusuri sa pag-aalam kung ano ba ang mga rason. Dapat balanse ang ating pag-iisip sa kwento na ating binabasa. At pangapat naman, ito ay aplikatibong pagsusuri. Ang aplikatibong pagsusuri, dito natin kung paano natin mailalagay ang kwento na ating binabasa sa ating sariling buhay. Halimbawa nito ay ang maikling kwento ng si Pabong at si Mansing. Sa aplikatibong pagsusuri, magagamit natin ito kung ano ba ang mailalagay natin sa kwento niyon sa ating sariling buhay. Na dapat tayo ay hindi maging kumpiyansa sa ating sarili at maging mapakumbaba sa ating mga sarili. Dahil sa kwentong Mansing at si Pabong, natalo si Mansing. Dahil siya ay mapagmataas sa kanyang sarili. Ngayon, tatalakayin naman natin ang mga basahin mo, Binibini Recuerdo. Pagsusuri ng pag-unawa batay sa nilalaman ng binasa. Pagsusuri ng pag-unawa batay sa nilalaman ng binasa. Mayroon tayong apat na pagsusuri ng pag-unawa batay sa nilalaman. Una, ito ang pangunahing ideya. Pangalawa, ang tema. Pangatlo, layunin at mensahe ng may akda. At pang-apat, kaugnayan sa sarili karanasan. Una, pangunahing ideya. Para sa iyo, Binibining Bornea, ano ba ang pangunahing ideya? Para sa akin po, ako na ideya, kung ikaw magbabasa ng kwento, ikaw ay may hinuha o may sarili ka ng opinion kung ano nga ba ang kwentong ito. Magaling, bigyan natin ng kasaganang palakpakan si Binibining Bornea. At makakatanggap ka ng 10 puntos. Ang pangunahing ideya, ito ay pinakasentro ng kwento o isa sa pinakasentro sa binabasa mong kwento. Nakakatulong ang pangunahing ideya sapagkat dito natin malalaman kung ano ba ang mga importanteng impormasyon sa isang kwento. Halimbawa lamang ang pangunahing ideya ay sino ba ang sumulat sa kwento ito? Ano ba ang paksa na ating binabasa ngayong tayo ay nagbabasa? Pangalawa naman ay ang tema. Ang tema, ito ay isang kabuuan ng isang kwento o kabuuan ng nais iparating sa atin ng may akda. Halimbawa, kapag tayo ay nagbabasa ng isang kwento, dito natin malalaman kung ano ba ang kabuuan ng isang kwento o ng isang paksa. Halimbawa nito, kapag tayo ay nagbabasa ng maikling kwento patungkol sa bayanihan, ang kabuuan kwento nito ay pagtutulungan, pagkakaisa at pagiging isang Pilipino.
Ayan lamang ang halimbawa ng tema sa yung kwentong binabasa. Pangatlo naman ay layunin at mensahe ng may akda. Ano ba ang layunin at mensahe ng may akda? Bakit ba sila nagsusulat ng isang kwento? Binibining by Losses. Bakit sila nagsusulat ng isang kwento? Bakit nagsusulat ang mga may akda ng isang kwento? Ano ba ang nais nila darating o ang layunin nila sa mambabasa? Para po sa akin, ang isang tagapagsulat ay sumulat ng isang kwento dahil gusto niyang iparating kung ano ang mga mahalagang kaalaman na patungkol sa kanyang buhay, ng mga mahalagang aral na maaaring makapukaw sa mga tagapagbasa. Magaling, binibining by Losses. Bigyan natin ang ako klase binibining by Losses. Abu. Ang layunin at mensahe ng may akda, dito natin malalaman kung ano ba, kung para saan ba isinusulat ng may akda ang kanyang kwento. Dito tayo nakapatulong ito upang malaman natin kung ano ba at kung saan ba ang kwentong isinusulat nila. Sa halimbawa, sumusulat sila ng mga libro sapagkat nais nilang hikayatin tayo na magbasa. Dahil ang pagbabasa ay importante dahil dito sa pamaraan ito, makakakuha tayo ng panibagong mga informasyon. At sa pang-apat naman ay kaugnayan sa sariling karanasan. Binibining Ricondo, paano ba tumayo? Maaari mo magbahagi ka ng isang kwento at paano mo ito naugnay sa iyong sariling karanasan? Tungkol sa kwento ng katulad din sinabi kanina ni Pagong at ni Matsi. Ito ay paralagay ko sa aking sarili na hindi basihan ang pagiging mahina o sapagkat ito ay Hindi ito basihan sapagkat ang mahihina maaari itong maging isang malakas. Maraming salamat, Binibining Ricondo. Bigyan natin ng magaling na palakpak si Binibining Ricondo. Magaling. Ngayon, tumako naman tayo sa ating susunod na tatalakay. Ito ay ang basahin mo, Binibining Rosa. Pagkilala sa mga estratehiya sa pagsusuri ng akdang binasa. Pagkilala sa mga estratehiya sa pagsusuri ng akdang binasa. Mayroon tayong 5 estratehiya. Ito ay ang basahin na sabay-sabay. Bago magbasa, habang magbasa, pagkatapos magbasa, is-skimming, is-scanning. Una, bago magbasa. Ang bago magbasa, ito ay paghahanda bago tayo nagbabasa. Pagkikilala kung ano ba ang paksa na ating babasahin, kung sino ba ang sumulat sa paksa na ating babasahin. Dito, nakakatulong ito upang maihanda ang ating mga sarili kung ano ba ang nais natin basahin sa araw na ito. At ang pangalawa, habang nagbabasa. Ang habang nagbabasa, ito kung tayo ay nagbabasa, ito ay aktibo tayo nagbabasa. Habang tayo ay nagbabasa, maaari tayo sumulat ng mga importante na impormasyon upang dito natin malalaman kung ano ba ang mga importante na impormasyon. Sapagkat kapag tayo ay matapos na magbasa, maaari natin itong mabalikan. Ito pala ang mga importante na impormasyon sa kwentong ito. At sa pangatlo naman ay pagkatapos magbasa. Pagkatapos magbasa, ito ay kapag tayo ay natapos na sa ating binabasa kwento o binabasa akda. Dito, nakakatulong ito na tayo ay magsulat ng buod o summary sa Ingles. Sapagkat pag tayo ay tapos na tayo magbasa, dito natin babalikan kung ano ba ang kabuuan ng isang kwento. At mapapadali ang ating mga kaalaman o mga katanungan sa ating sarili kung ano ba ang magkakasunod-sunod o pangyayari sa isang kwento na ating binabasa. At pang-apat naman ay skimming. Ano ba ang skimming? May ideya ba kayo kung ano ang skimming? Wala. Ang skimming ito ay mabilis ang pagbabasa. Mabilis ang pagbabasa sa pamamagitan na tayo ay may kukunin lamang ng importante informasyon. Halimbawa nito, kapag tayo ay may isang gawain lamang at nais lamang natin magbasa ng libro, sapagkat mayroon tayong gawain na kukuha tayo ng mga importante informasyon sa ating babasahin. Ito ang
pagsusunod ng mga detalye o ano ba ang pangyayari sa isang kwento upang mas maunawaan natin ang kabuuang kwento. Naiintindihan na ba para sa ating mga estratehiya? Mabuti naman kung gano'n. Ngayon, para sa ating susunod na tatalakayan. Ito ang basahin ko pinipili ko ito. Pagbuo ng mga tanong na makakatulong sa pag-unawa ng binasa. Pagbuo ng mga tanong na makakatulong sa pag-unawa ng binasa. Ang pagbubuo ng mga tanong dito, importante ito sapagkat dito natin masusukat kung mayroon ba talaga natutunan o mayroon ba tayong natutunan sa ating kwentong binabasa. Mayroon tayong 4 na mga katanungan na nais natin o maaari natin magamit. Ito ay literal na katanungan, interpretatibong tanong, pangatlo kritikal na tanong, at ang pang-apat ay aplikatibong tanong. Ang literal na tanong, ito ay direkta na katanungan. Sino-sino ang mga tauhan? Paano naganap ang kwento? Sa interpretatibong tanong naman, dito ang pagbibigay kahulugan ng mga tanong. Halimbawa, bakit kaya ginawa ito ng tauhan? At sa pangatlo naman, ito ay kritikal na tanong. Paano nabuo ang isang kwento? Saan nanggaling? Dito sa kritikal na pagtanong, dito natin mahasa ang ating logikal na pag-iisip. At sa panghuli naman ay ang aplikatibong tanong o kung ano ba ang koneksyon sa kwento sa iyong sariling buhay. Halimbawa, kung ako si Matse, ano ba ang gagawin ko? Yan ang aplikatibong tanong. Ngayon, para sa ating panghuling tatalakayin, ito ay basahin na sabay-sabay. Pagtataya sa kasanayan ng mga pag-aaral at pagbasa at pag-unawa. Sa pagtataya, bakit ba importante na pagkatapos natin magbigay ng kwento o magbigay ng mga gawain, bakit ba mahalaga ang pagtataya? Pinipiling mo na yan? Sa tingin ko po, para masulit kung may natutunan ba talaga ang magbabasa halimbawa sa kwento. Magaling pinipiling mo na yan. Bigyan natin si pinipiling mo na yan ng firework claps. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ayan. Base sa sinabi ni Binibining Cornea, nakakatulong ito upang masukat kung may natutunan ba talaga ang magbabasa sa kanilang binabasa. At may tayo, yan, may katanungan ba sa ating tinalakay ngayong gabi? Wala na po. Kung wala na, ay magkakaroon tayo ng isang gawain. Para sa ating gawain, narito ang mga panuto. Magkakaroon tayo ng isang pangkat naman. Basahin ang panuto. Bawat pangkat ay gagawa ng isang maikling jingle song tungkol sa ating aralin na pagtataya ng pagbasa at pag-unawa sa binasa. Maraming salamat. Ngayon, dapat kayong gumawa ng isang jingle o isang kanta na maipapakita ang halagang kaisipan tulad ng ating tinalakay kanina naman. Handa na ba ang lahat? Opo. Mabuti naman kung handa na. Dahil isang pangkat na kayo ay bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang gawin ito at 2 minuto para sa pagpresenta. Ang iyong 3 minuto ay tapos na. Para sa ating pangkat, maaari ba kayong pumunta dito at ipresenta ang iyong jingle. Maraming salamat. Magaling, napapag-usay yung buwan ng isang kanta. At dahil dyan, bigyan natin ang ating mga sarili ng masiganong palakpakan. Ngayon, may mga ba kayo mga katanungan tungkol sa ating tinalakay kanina lamang? Wala na po. Sigurado ba kayo? Wala. At kung wala, ako ang magtatanong sa inyo. Handa na ba kayo para sa ating mga katanungan? Opo. Ano ba ang mga uri ng pagsusuri sa pagbasa? Ano ba ang mga uri ng pagsusuri sa pagbasa? Ito ay ang binibining generosa. Veteran, interpretatibo, kritikal at aplikatibo. Maraming salamat. Bigyan natin ng masalamat palakpakan si binibining generosa. At sa pangalawang tanong naman, ano ba ang kahalagan ng pagtataya ng pagbasa at pag-unawa sa binasa? Binibining Cornea. Mahalaga po ito upang mahalaga na manawa natin ang pagbasa at pag-unawa sa binasa upang may matutuhan o aral tayong madadala sa ating mga araw-araw na gawain kung i-apply natin sa ating sarili. Maraming salamat, Binibining Cornea. Bigyan natin ng ako clap si Binibining Cornea. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ako. Ngayon,
ating pagpapinalakay ngayong gabi, ay magkakaroon tayo ng maikling pasulit. Mayroon akong handa para sa inyo. Basahin na mabuti ang panuto at sagutan ito ng tahimik naman. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto sa total 5. Kaya bibigyan ko lang kayo ng 2 minuto. Ang iyong 2 minuto ay tapos na. Pagpapasa ang iyong mga papel. 1, 2, 3. Malalaman niyo lamang ang iyong mga putol sa susunod nating pagkikita. Ngayon, bago natin ang gabing ito ay magbibigay. Siyempre, magbibigay ako ng isang takdang aralin. Basahin sabay-sabay. Basahin ng maigi ang isang maiting kwento o artikulo mula sa iyong aklat o anumang babasahin sa bahay. Pagkatapos, basahin, sagutin ang mga susunod na tanong sa iyong kwaderno. Narito ang mga tanong. Maaari nilang sulatin sa inyong mga kwaderno. Tapos na ba kayo magsulat? Oo. Mabuti naman kung ganon. At dahil dyan, sa palagay ko, dito lang nagtatapos ang ating leksyon o ating aralin ngayong gabi. Maraming salamat